Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Ako po si DJ Frankie, inyong lingkod. Kasama sa kabilang linya, si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. Oras natin ngayon, 8 minuto, makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga, hatid sa atin ng Unilab. 80 years ng alagang Unilab yan. At para sa ating headlines, balita. Posibleng mabawasan ng 1 milyon ang benepisyaryo ng tupad ayon sa DOLE. Sanhi ng sunog sa opisina ng DPWH, natukoy na ng BFP. DepEd nag-anunsyo ng wellness break sa October 27 to 30, 2025. At pagdinig ng ICI, ila-livestream sa susunod na linggo. Suspect sa pamamaril sa Laguna, patay sa engkwentro, pulis. Sugatan. Bangkay ng babae natagpuan sa kalsada sa Rizal. Kausap ni Mrs. Binaril ng selosong mister. At para sa ating weather update, Bagyong Salome nasa baybay na ng Batanes. Nagbabanta pa rin ng ulan at hangin. Para sa detalye ng ating balita, posible daw mabawasan ng 1 milyon ang benepisyaryo ng tupad ayon sa DOLE. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, posibleng mawala ng tulong ang halos 1 milyong benepisyaryo ng programang Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged o Displaced Workers o mas kilala bilang TUPAD kung tuluyang mababawasan ng 6.3 billion pesos ang pondo nito sa susunod na taon, 2026. Sa pagdinig ng Senado ukol sa panukalang budget, sinabi ng Department of Labor and Employment o DOLE na nabawasan ng 36.4% ang alokasyon ng TUPAD sa ilalim ng National Expenditure Program na ngayon ay nasa 11 billion pesos mula sa dating 17.3 billion pesos noong 2025. Nagbabala si Senador Sherwin Gatchalian na malaki ang magiging epekto ng bawas sa pondo sa tulong pangkabuhayan lalo't umabot sa 4.2 milyong manggagawa ang natulungan ng programa noong 2024. Ayon sa DOLE, maaaring magdulot ito ng domino effect, partikular sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad kung saan nagmula ang kalahati ng mga benepisyaryo noong nakaraang taon. Samantala, nanawagan si Senador Rodante Marcoleta sa DOLE na suriin muli ang programa matapos makita ng Commission on Audit ang labis na bayad na umaabot sa 2.5 million pesos sa mahigit 400 benepisyaryo. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng impact study ang DOLE upang masukat ang bisa ng programa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At sanhi ng sunog sa opisina ng DPWH, natukoy na ng BFP. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. natukoy na ng Bureau of Fire Protection or BFP ang sanhi ng sunog sa Department of Public Works and Highways o DPWH o ang Bureau of Research and Standards in Quezon City nitong Miyerkules ng hapon. Ayon sa BFP National Capital Region na ang sunog ay dahil sa nangyaring short circuit mula sa kisame ng records section na matatagpuan sa ikatlong palapag ng gusali. Pero nilinaw nila na patuloy pa ring malalimang investigasyon ukol sa nasabing insidente. Una kasing sinabi ng DPWH na ang sunog ay mula sa nasunog na computer sa Materials Testing Division.
Iginiit ng DPWH na walang nadamay na mga mahahalagang dokumento na konektado sa flood control projects anomalies. Magugunitang nagsimula ang sunog dakong 12:30 ng tanghali kung saan itinaas pa ito sa alarma at naapula ng 1:49 ng hapon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At DepEd nag-anunsyo ng wellness break mula sa October 27 hanggang 30 nitong taon. At para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Magpapatupad ang Department of Education o DepEd ng wellness break mula October 17 hanggang 30 para sa mga guro at mag-aaral. Layunin nitong bigyang pahinga ang mga guro bago ang mid-year in-service training o INSET. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, naririnig nila ang panawagan ng mga guro tuwing pagbisita para makapagpahinga at makasama ang pamilya. Dagdag niya, maraming guro at mag-aaral ang apektado ng bagyo, lindol at sakit gaya ng trangkaso. Pinayagan ng mga paaralan na ayusin ang kanilang schedule. Ang mga naunang nagplano ng INSET ay maaaring mag-reschedule at o ituloy ito ng voluntaryo. Hindi na kailangang dumalo muli sa kaparehong training ang mga lalahok. Magsisimula muli ang klase sa November 3 matapos ang undas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Mga pagdinig ng ICI, ila-live stream na sa susunod na linggo. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. ila-live stream na ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure or ICI kaugnay ang mga maalmalyang flood control projects simula sa susunod na linggo. Ito ang anunsyo ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. nitong Miyerkules, Oktubre 22 sa organizational meeting ng Senate Committee on Justice and Human Rights para pag-usapan ang Senate Bill number 1215 na naglalayong likhain ang Independent People's Commission o IPC para imbestigahan ang lahat ng anomalya sa lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan. Malugod naman itong tinanggap ni Senator Francis Kiko Pangilinan, chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Noong nakaraang buwan, sinabi ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka na ang pagdinig ng komisyon ay hindi pwedeng i-live stream upang maiwasan ang trial by publicity at anumang political influence. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Suspect sa pamamaril sa Laguna, patay sa engkwentro, pulis, sugatan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Patay ang suspect sa dalawang insidente ng pamamaril sa Calamba City, Laguna matapos manlaban umano sa mga pulis na aaresto sa kanya sa Barangay Parian, Laguna. Kinilala ang suspect sa alias na Papalo na may kasong frustrated murder. Ayon sa pulisya, nang papalapit na ang mga operatiba sa kanyang pinagtataguan, agad itong nagpaputok ng baril dahilan upang masugatan si Police Master Sergeant Christopher John Chupeco. Gumanti ng putok ang mga pulis hanggang sa mapatay ang sospek. Arestado naman ang kasabwat niyang si Alan na nakuhanan ng kalibre 38 revolver at granada. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital si Sergeant Chupeco habang patuloy ang investigasyon ng pulisya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Bangkay ng babae natagpuan sa kalsada sa Rizal. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. patay na nang matagpuan ng isang babaeng may blonde na buhok sa gilid ng kalsada sa barangay San Isidro Rodriguez, Rizal, madaling araw ng Martes. Ayon sa pulisya, tinatayang nasa edad 25 to 30 years old. Ang biktima nakasuot ng itim na jacket, puting shorts at tsinelas. Natuklasan ng isang tricycle driver ang dugoang katawan ng bandang alas 4:30 ng madaling araw sa SIRRI Road patungo sa AFP or PNP housing. May tama ng bala sa ulo ang biktima at narecover sa lugar ang isang basyo ng kalibre 45 na baril. Patuloy ang investigasyon ng Rizal Forensic Group at ang paghahanap ng CCTV footage para matukoy ang salarin at pagkakakilanlan ng babae.
Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. Kausap ni Mrs. Binarel ng selosong mister. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, nasa ospital ngayon ang isang lalaki na nagtamo ng tama ng bala sa hita makaraang barilin ng isang mister na kausap ng kanyang misis sa harapan ng kanilang bahay sa Magallanes, Cavite. Ayon sa report, kinilala ang biktima na si alias Reniel, 46 anyos, may asawa ng Barangay Bendita 2 ng nasabing bayan na nakakonfine sa General Emilio Aguinaldo Hospital dahil sa tama ng kanyang kaliwang hita. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang sospek na si alias Carlito, 52 anyos, isang magsasaka at kapitbahay ng biktima. Batay sa ginawang investigasyon, bandang alas 11:20 kamakalawa ng umaga nang makita umano ng sospek ang biktima at asawa nitong si Ronaldine na magkausap sa harapan ng kanilang bahay. Napag-alaman na nagselos umano ang sospek hanggang sa nagkaroon ng mainitang pagtatalo na nauwi hanggang sa nagbunot ng kalibre 22 ang sospek. Subalit nagpambuno ang dalawa at pumutok ang baril dahilan para tamaan ang biktima. Isinugod ang biktima sa ospital kung saan ginagamot habang ang sospek ay naaresto at na-recover sa kanya ang baril na ginamit nito. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Bagyong Salome nasa baybayin ng Batanes, nagbabanta ng ulan at hangin. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Patuloy ang paggalaw ng Bagyong Salome sa baybayin ng Sabtang, Batanes ngayong umaga. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot sa 65 km per hour malapit sa gitna na bugso na hanggang 90 km per hour. Kumikilos ito ng timog kanluran sa bilis na 20 km per hour. Signal number 2 sa Batanes at signal number 1 sa kanlurang bahagi ng Babuyan Islands, Calayan, Dalupiri, Babuyan at Hilagang Kanlura bahagi ng Ilocos Norte. Inaasahan ng matinding pag-ulan sa mga apektadong lugar at inaasahang dadaan si Salome malapit sa Babuyan Islands ngayong umaga at sa Ilocos Norte pagsapit ng tanghali o hapon. Dahil sa high pressure area sa mainland China, patuloy itong kikilos patimog kanluran. Inaasahang hihina ito bilang tropical depression sa loob ng 12 hours at tuloy ang magiging remnant low pagsapit ng October 24. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. Follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. At ako po si DJ Frankie, kasama sa kabilang linya si DJ Joey Boy para maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. manatiling nakatutok sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.